Naglatag ng mga ebidensya sa korte ang kampo ni Alice Guo para depensahan ang isa sa mga kinakaharap niyang kaso na qualified human trafficking. Personal na humarap si Guo kanina sa Pasig RTC. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naka-face mask at balot na balot ng jacket si dating Bamban Mayor Alice Guo o Guo Haping nang dumating kanina sa Pasig RTC. Para yan sa pagdinig sa kaso niyang qualified human trafficking kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong nakaraang taon. Well, we are hoping, again, we cannot say, but we are hoping na we presented sufficient evidence. Kinailangan din personal na humarap ni Guo dahil inobliga ito ng korte. Kasi nga, it's our turn to present our evidence. So basically, kailangan niya na mag-appear personally din. Of course, she's confident na she can explain everything. She can explain or she can refute the allegations against her. Nasa 4 na oras ang itinagal ng pagdinig bago ibinalik sa Pasig City Jail si Guo. Bukod sa kasong qualified human trafficking, nadagdagan pa ang mga kasong kinakaharap ni Alice Guo. Isinampa ng Justice Department sa Capas Regional Trial Court ang 62 counts ng money laundering. Ito ang ika-8 ng kaso na isinampa laban sa na-dismiss na alkalde. 30 iba pang kasama niya ang sinampahan din ng kaso. Naghain din noon ng 3 counter affidavits si Guo para sa 3 kasong kinakaharap niya naman sa Justice Department. Sa kasong graft na nagugat sa pag-issue niya umano ng mga permit sa mga di-lisensyadong pogo sa Bamban, Tarlac, nanindigan si Guo na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Wala rin umano siyang kahit anong koneksyon sa anumang transaksyon. Sa kasong falsification, idiniini Guo na siya ay Filipino citizen, kaya wala umanong nangyaring pamemeke ng dokumento sa pagbili niya ng mga ari-arian. Pinabulaanan din ni Guo ang isinampa sa kanyang kasong tax evasion na nagugat sa umano'y paglilipat niya ng shares at hindi pagbabayad ng tax. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.